Isang gabi ay dali-daling umuwi ang estudyanteng si Jack matapos siyang may maramdaman na kakaiba. May mga di kilalang tao na pala ang nasa bahay nila at kahit ang aso nila ay natakot ng sobra. Pagkadating niya sa kanilang bahay ay naabutan niya ang kanyang ama na nanonood ng TV. Ngunit nang nilapitan niya ito ay wala na pala itong buhay. Kaagad niyang tinawag ang kanyang ina at pagkaakyat niya ay saktong hinihila na ng isang lalaki na si Elrian ang wala na ding buhay niyang ina. Sinugod niya si Elrian pero ginamitan lang siya ng kapangyarihan nito. Dito na siya nilapitan ng isa pang lalaki na si Kirtash at dito niya na nalaman na siya ang hinahanap ng mga ito. Ililigpit na sana siya nito pero buti na lang ay dumating dito si Alsen para iligtas siya. Naglaban silang dalawa ni Kirtash at nang aatakihin na sana ni Elrian si Jack ay pinigilan ito ng kasamahan ni Alsen na si Shai. Bago pa makaatake muli si Elrian ay mabilis silang umalis dito. Nang magkamalay si Jack ay nasa isang malaking bahay na siya. Pagkabangon niya ay dumating dito si Shai kaya kaagad niya itong tinanong kung ano na ang nangyari sa kanyang mga magulang. Nang malaman niya ang masamang balita ay susubukan niya na sanang bumalik sa kanilang bahay ngunit nabangga siya kay Alsen. Dito na nagpakilala sa kanya ang mga ito pero tanging si Shai lang ang nakakapagsalita ng gamit niyang lengwahe. Naikwento ni Shai sa kanya na mga tumakas lang ang mga ito sa pamumuno ng isang malupit na hari na nagngangalang Ashran kaya ipinadala nito si Kirtash para iligpit ang lahat na tumakas. Posible na kabilang ang kanyang mga magulang sa mga tumakas din. Layunin nila ngayon ay iligtas mula kay Kirtash ang mga kagaya nila pero minsan ay nauunahan sila nito. 15 taong gulang pa lang ito ngunit marami na ang nailigpit nito. Ang kasama naman nito na si Elrian ay isa namang magician na walang sinasanto. Sa kabila ng mga sinabi ni Shai ay nagpasya pa din si Jack na bumalik sa kanilang bahay. Habang naghahanap siya ng pinto palabas ay napunta siya sa silid kung saan nakita niya dito si Victoria. Isinuot nito sa kanya ang magical communication amulet para umano magkaintindihan na din sila ni Alsen. Dumating dito si Shai kaya mabilis din siyang umalis dito. Napunta siya sa isang silid at nagulat siya nang biglang sumindi ang mga ilaw matapos lang niyang banggitin ang salitang ilaw. Katapos ay napansin niya ang kakaibang mesa sa gitna. Nang hinawakan niya ito ay nag-react ito kagad at dito na siya nawala ng malay. Napunta siya sa ibang lugar at tuwang-tuwa siya dahil nagagawa niyang makalipad dito. Ilang sandali lang ay sinabayan na siya ng mga dragon ngunit matapos lumitaw ang light of the alignment ay bigla ding nagbago ang buong paligid at kung may anong umatake sa mga dragon. Katapos ay nagsidatingan ng mga winged serpent na tinatawag na Shek para atakihin din ang mga dragon. Nang aatakihin na din sana siya ng Shek ay dito na siya nagising. Ayon kay Victoria ay na-activate niya umano ang kapangyarihan ng mesa na tinatawag nilang soul dahil hinawakan niya ito. Sinabi naman niya kay Victoria ang kanyang mga nakita at ayon kay Victoria ay iyon umano ang nangyari sa 3 taon na ang nakakaraan. Dito na din niya nalaman na nasa ibang mundo sila na tinatawag na Idhan. Ang kanyang mga nakita ay ang pangyayari nung ginamit ni Ashran ng Astral Conjunction para iligpit ang mga dragon at mga unicorn sa kagustuhan nitong magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Gayunpaman ay nasa ligtas na lugar naman sila na tinatawag na Limbad o sa pagitan ng Idhan at Earth. Pero sa kabila ng mga sinabi ni Victoria ay buo pa din ang loob ni Jack na bumalik sa kanila at gagawa na lang siya ng paraan para makabalik dito. Pinasok niya ang kagubatan kung saan makikita ang hangganan ng Idhan. Sinubukan niyang pumasok dito ngunit paulit-ulit lang siyang ibinabalik. Nang malaglag ang kanyang cellphone ay dito na siya napaiyak. Nilapitan siya ni Victoria kaya nabanggit niya na ang kanyang hinala sa posibilidad na siya ang rason bakit nasawi ang kanyang mga magulang. Ito ay dahil parang nararamdaman niya minsan na may nangyayari sa kanya na may kinalaman sa apoy. Katulad nung managinip siya sa isang Shek pero pagkagising niya ay nasusunog na pala ang kanilang bahay. Tapos kanina habang nasa eskwelahan siya ay naramdaman niya na may hindi magandang nangyayari sa kanilang bahay. Baka nakakagamit din siya ng kapangyarihan at naramdaman nito ni Kirtash. Nang mapansin ni Victoria ang natamo niyang pinsala sa paa ay ginamit nito ang kapangyarihan nito para pagalingin ang kanyang paa. Akala niya ay taga rito din si Victoria pero ayon kay Victoria ay lumaki din umano siya sa Earth. Hindi niya din alam kung mga idunis ba ang kanyang mga magulang at sa ngayon ay naninirahan siya kasama ng kanyang lola na siyang nag-ampon sa kanya. Dumating dito si Alsen at dito na ito formal na nagpakilala kay Jack. Isa pala itong prinsipe ng Vanessar Kingdom at leader din ng kanilang grupo na tinatawag na Resistance. Muli itong humingi ng tawad kay Jack na hindi na umano nila nailigtas ang kanyang mga magulang. Gusto nito na sanayin si Jack sa paghawak ng sandata para umano maprotektahan niya ang kanyang sarili sakali mang atakihin siya muli ni Kirtash. Sa pamamagitan nito ay malaki ang posibilidad na makahawak din siya ng legendary sword katulad ng hawak nitong Samlaris the Invincible.
Nilinaw naman ni Jack na hindi lang pagprotekta sa kanyang sarili ang nais niya dahil gusto niya na talunin din si Kirtash. Isang araw ay muling bumalik ng Earth si Victoria dahil sa kanyang pag-aaral. Habang nag-aantay siya ng tren ay aksidente siyang naitulak papunta sa riles ng tren. Sakto namang paparating na ang tren dahilan para mapilitan na siya na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang mga tao sa ginawa niya kaya dali-dali siyang umalis dito. Nagtungo siya sa ibang estasyon ngunit nang makasakay na siya ng tren ay sumakay din dito si Kirtash. Alam niya na siya ang sinusundan nito at para ito matakasan ay nagpalipat-lipat siya ng tren. Makalipas ang ilang minuto ay matagumpay din niya itong naisahan. Makalipas naman ang ilang araw na pagsasanay ay nakikitaan na din ni Alsen ang paggaling ni Jack sa paghawak ng espada. Gusto sana ni Jack na humawak na din ng legendary sword ngunit ayaw pumayag ni Alsen dahil hindi pa umano siya handa. Nakiusap na lang siya kung pwede siyang tumingin ng mga legendary sword at pumayag naman dito si Alsen. Dinala siya sa isang silid at dito niya nakita ang iba't ibang legendary weapon. Habang ikinikwento ni Alsen ang kasaysayan ng kanyang legendary sword ay biglang napatanong si Jack kung bakit hindi na lang sila gumamit ng baril para talunin si Kirtash. Bagamat alam ni Alsen ang kakayahan ng isang baril ay ayaw niya dito dahil nakakabawas ng katapangan ng pumatay mula sa malayo. Nilapitan nila ang God of Fire para ipakita kay Jack ang Dom Eva at na ayon sa alamat ay ginawa umano ito sa Dragonfire. Ito din ang nakikita ni Alsen na pwedeng pantapat sa espada ni Kirtash. Ilang sandali lang ay dumating dito si Shai para kausapin si Alsen. Ipinaalam nito kay Alsen ang nangyari kay Victoria at dahil narinig ni Jack ang kanilang usapan ay nagpa siya si Jack na puntahan si Victoria. Nalaman niya ang aksidente nitong paggamit ng kapangyarihan na nagdahilan bakit siya natunton ni Kirtash. Pero hindi ito ang unang beses na natunton siya dahil nung nasa bakasyon siya 2 taon na ang nakakaraan ay ginamit din niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang isang babae na nahulog habang umaakyat ng bundok. Nang matuntun siya ni Kirtash ay dali-dali siyang tumakbo para lumayo dito. Buti na lang ay dumating si Shai at dinala siya nito sa limbad. Nababahala siya dahil baka dumating ang araw na manganib din ang buhay ng kanyang lola. Dahil dito ay nangako si Jack na kung magkaroon na din siya ng legendary sword ay sasamahan niya ito na labanan si Kirtash. Makalipas ang ilang oras ay nadetect ng Soul ang presensya ni Kirtash. Ito ay sa Xingshan, China at sigurado sila na may ililigpit na naman si Kirtash dito. Kasalukuyan na palang inaatake ni Elrian ang kanilang mga pakay dito. Nang madakip nito ang babae ay dali-daling tumakbo ang kasamahan nito. Ngunit nang makalayo-layo ito ay dito na kumilos si Kirtash para iligpit ito. Habang papalapit si Kirtash kina Elrian ay biglang dumating sila Alsen at Shai. Matapos nilang makita ang sinapit ng mga biktima ay kaagad na inatake ni Shai si Elrian. Hinarap naman ni Alsen si Kirtash ngunit pagkaganti ni Elrian ay napuruhan nito si Shai. Dahil dito ay napilitan si Alsen na bumalik na lang sila sa limbad. Pagkadating nila ng limbad ay nakiusap si Alsen kay Victoria na pagalingin ang natamong sugat ni Shai. Dinala nila si Shai sa kagubatan dahil dito mas malakas ang kapangyarihan ni Victoria. Nag-aalinlangan pa si Victoria sa kanyang kakayahan pero buo naman ang tiwala sa kanya ni Alsen. Nang pinagaling niya na si Shai ay matagumpay niya itong nagawa. Matapos nilang maihatid si Shai sa silid nito ay pinuntahan naman ni Victoria si Jack. Dito na nila napag-usapan si Aishal na isa ding bayani na nakipaglaban sa mga Sheks. Gamit nito sa pakikipaglaban ng kanyang magical staff pero matagal na itong nawawala. Hindi maiwasan ni Victoria na may kumpara ang kanyang sarili kay Aishal. Alam niya na malayong-malayo ang kanyang kakayahan kay Aishal at ito ang ikinababahala niya dahil baka sumapit ang araw na hindi siya magamit sa oras kung kailan kailangan siya ng grupo. Nang malaman ni Jack na nabigo sila Shai at Alsen ay pumunta siya sa Seoul. Nakiusap siya dito na hanapin si Kirtash at nagawa naman itong mahanap ng Seoul. Pumasok siya dito para alamin kung ano itong libro na kinuha nila. Nang binuksan nila ang libro ay biglang naramdaman ni Kirtash ang kanyang presensya. Bagamat hindi siya makita ni Kirtash ay muntikan na siyang mailigpit nito kung hindi lang siya ginising nila Victoria. Hindi niya akalain na kaya pala ni Kirtash na iligpit siya sa ganong kalagayan. Maliban dito ay posible din na matuntun patuloy sila ni Kirtash sa pamamagitan ng kanyang isipan. Pagkaalis nila Alsen ay sinabi niya kay Victoria ang tungkol sa libro na hawak nila Kirtash. Dahil nahihirapan siya na ilarawan ang kinaroroonan ng mga ito ay ipinaguhit na lang ito ni Victoria sa kanya. Sa pamamagitan nito ay mabilis na nila itong mahahanap sa internet. Kagad itong hinanap ni Victoria at mabilis lang din niya itong nakita. Ito pala ay ang British Library sa London at may nakita din siyang video tungkol sa libro na nabanggit ni Jack na hawak ngayon ng isang lalaki na nagngangalang Peter.
Ipinalam nila ito kina Alsen at nang tiningnan ng mabuti ni Shai ang nakasulat sa libro ay nagulat siya dahil ito pala ang Book of the Third Age. Ito yung panahon na ipinagbawal ang mahika sa Idhan dahil likha umano ito ng Dark God. Lahat ng mga magician ay pinagdadakip at ikinulong kaya marami ang tumakas papunta sa ibang mundo. Ang iba naman ay napunta dito sa Limbad at sila rin ang unang nakadiskubre sa Soul. May mga naitago silang mahahalagang bagay at isa dito ay ang staff ni Aishal. Posible na ang rason kung bakit nawawala ang staff ay baka naisulat din ito sa Book of the Third Age. Malaki ang magiging problema nila kung makuha ni Kirtash ang staff dahil ito ang gagabay sa kanya para mahanap ang Lunares. Para maiwasan na mangyari ito ay kailangan nila itong maunahan. Kagad silang nagtungo sa British Library para kumuha din ng kopya sa libro. Pagkadating nila dito ay naatasan sila Jack at Victoria na magtanong-tanong habang sila Alsen naman ang pupunta sa opisina ni Peter. Ngunit nahanap na pala nila Kirtash si Peter na nasa bahay lang nito. Gusto nila na makuha lahat ng kopya na hawak nito para sila lang ang mayroong kopya. Dahil itinanggi ni Peter na may hawak siyang mga kopya ay iniligpit na lang siya ni Kirtash. Kinuha ni Kirtash ang flash drive ni Peter at may naisip siyang plano. Nang malaman nila Shai na binura na din ang mga digital copy ng libro ay dito na sila nagpasya na hanapin ang tinitirahan ni Peter sa pagbabaka sakali na mayroon itong tinatagong kopya sa bahay nito. Mabilis naman nilang nahanap ang tinitirahan nito pero makalat na dito at wala na ding kopya sa laptop nito. Tiningnan ni Jack ang drawer ng mesa at nakita niya dito ang flash drive. Dito na nila nakita ang kopya kaya kaagad silang umuwi para imbestigahan ito. Dahil wala naman masyadong alam sila Alsen at Jack pagdating sa mga ancient books ay nagpasya na lang sila na magsanay at ipaubaya kina Victoria ang pag-iimbestiga. Makalipas ang ilang oras na pag-iimbestiga ay may napansin silang kakaibang karakter na hindi nila maintindihan. Nang binanggit nila ito ay biglang nag-react ang Soul at ito pala ay para ipakita sa kanila ang kinaroroonan ng staff na kasalukuyan nasa Africa. Kagad silang nagtungo dito at nakilala nila dito si Cop na siyang nangangalaga ng staff. Gusto sana nila na kunin mula dito ang staff bago pa sila maunahan ni Kirtash ngunit hindi ito pumayag. Dahil dito ay nakiusap na lang sila kung pwede nilang makita ang staff. Pinasama sila sa loob ng kuweba hanggang sa may hindi magandang naramdaman si Victoria. Dito na nila napagtanto na patibong lang ito kaya kaagad nilang sinabihan si Shai. Dahil nauna na sa kanila si Alsen ay mabilis nila itong hinabol. Bagamat nakita nga nila sa unahan ng staff ay nakahandusay naman na si Alsen na inatake pala nila Kirtash. Kagad itong sinugod ni Jack ngunit hindi umubra ang kanyang espada sa espada ni Kirtash. Ililigpit na sana siya ni Kirtash at buti na lang ay nailigtas siya ni Victoria gamit ang staff. Dahil nagawa ni Victoria na makontrol ang staff ay iminungkahi ni Kirtash na makipagpalit na lang kung gusto pa nilang mabawi si Alsen. Papayag na sana si Victoria dito ngunit hinawakan silang dalawa ni Jack para ibalik sa Limbad. Sinubukan pa silang pigilan ni Elrian pero huli na ang lahat. Gayunpaman ay kampante pa din si Kirtash na muling babalik sila Shai para iligtas si Alsen. Hindi nagustuhan ni Jack ang naging desisyon ni Shai pero alam ni Shai na siguradong madadakip lang din sila kung hindi sila tumakas. Sigurado din siya na mas pipiliin pa ni Alsen na mamatay kaysa bumagsak ang resistance. Iminungkahi ni Victoria kay Shai na panahon na siguro para malaman ni Jack ang lahat. Tungkol ito sa prediction ng Oracle sa pagbabalik ng mga Sheik at ang New Dark Age na papamunuan ni Ashran. Pero kabilang din sa prediction na pipigilan siya ng isang dragon at isang unicorn. Ito ang dahilan bakit pinaligpit niya lahat ng mga dragon at unicorn. Pero nung araw na mangyari ang pag-atake sa mga unicorn ay may isang diwata ang nagpasunod sa kanya. Ito pala ay para iligtas niya ang bagong panganak na unicorn at nag-iisang nakaligtas sa pag-atake. Pinangalanan niya itong Lunares na ang ibig sabihin ay The Bearer of Magic. Pagkadating niya sa Castle Tower ay nalaman din niya ang nangyari sa mga dragon pero buti na lang ay may nasagip din si Alsen na isang baby dragon na pinangalanan naman itong Yandrak. Nagpasya ang mga magician na dalhin ang mga ito sa ligtas na lugar kung saan hindi sila maaabot ng Light of the Alignment. Kaya nagbukas ang mga magicians ng interdimensional gate na konektado sa Earth. Nang bumalik na sa normal ang mga bituin ay nagboluntaryo sila ni Alsen na ibalik sa idhan sila Lunares at Yandrak pero biglang nagsara ang gate at hindi na nila ito mabuksan. 3 taon na nilang sinusubukan na hanapin sila Lunares at Yandrak pero dahil sa sobrang lawak ng Earth ay hirap silang mahanap ang mga ito. Gayunpaman ay sigurado silang buhay pa ang mga ito dahil hinahanap din sila ni Kirtash para iligpit. Dahil nilikha ang staff ng mga unicorn ay naniniwala sila na ito ang magdadala sa kanila sa kinaroroonan ni Lunares at siguradong ito din ang iniisip ni Kirtash.
Nangako si Shai na gagawa sila ng plano para iligtas si Alsen pero sa ngayon ay kailangan muna nilang magpahinga. Nang magkamalay si Alsen ay nakagapos na siya sa teritoryo nila Kirtash. Dumating dito si Elrian para ipaalam sa kanya ang plano nito na pag-eksperimentuhan siya. Ngunit nagulat na lang ito na andito pala si Kirtash at kanina pa nakikinig sa kanya. Nagbabala ito na kung masawi si Alsen o makawala mula sa kanya ay pagbabayaran niya ito ng kanyang buhay. Pagkaalis ni Kirtash ay hindi na siya nagsayang pa ng oras para simulan na ang pag-eksperimento kay Alsen. Kinuha niya ang kaluluwa ng lobo at ito ang inilagay niya kay Alsen dahilan para maging hybrid na din ito. Matapos matunto nila Shai ang kinaroroonan ni Alsen ay nagplano na sila kung paano ito ililigtas. Gusto ni Jack na siya ang magliligtas kay Alsen habang kinukuha nila Shai at Victoria ang atensyon ng mga bantay. Dito na din siya nagdesisyon na gumamit na ng legendary sword. Napili niya ang espada ng God of Fire at hindi akalain ni Shai na pipiliin din siya ng espada bilang bagong tagapagmana nito. Nakipag-sparring siya sa mechanical device na siya ding ginagamit ni Alsen kung nagsasanay ito. Pagkasimula nila ay mabilis lang itong nawasak ni Jack sa sobrang lakas ng kanyang espada. Pero ang nakikitang problema ni Shai ay kailangan pa itong makontrol ng maayos ni Jack. Makalipas ang ilang minuto ay pinuntahan naman niya si Victoria na sinasanay din ng sarili sa paghawak ng staff. Ibinigay niya dito ang kanyang kwentas na ibinigay sa kanya ng kanyang kuya nung sumali siya sa Order of Magic. Matapos ang kanilang pagsasanay sa paghawak sa kani-kanilang mga sandata ay nagpasya na si Shai na umpisahan na ang misyon nila na iligtas si Alsen. Pagkadating nila dito ay kaagad silang inatake ng mga bantay. Ikinulong naman si Alsen kung saan may nakakulong din na kagaya niyang hybrid. Matapos matalo nila Jack ang mga bantay ay dito na siya pinag-transform para madali siyang makapasok ng kastilyo. Pagkapasok niya ng kastilyo ay napansin ng dalawang bantay na kakaiba siya. Dahil dito ay isinumbong siya ng mga ito kay Kirtash kaya habang hinahanap niya na si Alsen ay bigla siyang inatake ni Kirtash. Naglaban silang dalawa hanggang sa magamit niya ang kapangyarihan ng kanyang espada. Sa sobrang dami ng enerhiya na nawala sa kanya ay nagpasya siya na unahin muna ang paghahanap kay Alsen. Pagkadating niya sa kabilang parte ng kulungan ay dito na siya hinawakan ni Alsen. Hindi siya makapaniwala sa hitsura na ni Alsen at bago pa man niya ito mapakawalan ay bigla naman siyang inatake ni Kirtash. Sinugod ng isang hybrid si Kirtash ngunit naunahan siya nito. Dito na sinamantala nila Alsen ng pagkakataon para tumakas. Binalikan ni Alsen ang pinagkulungan sa kanya kanina para kunin ang kanyang espada. Habang hinihintay nila Shai sila Jack ay may lumapit sa kanila na isang kalaban na gusto ding makuha ang staff at si Victoria. Nilabanan nito ni Shai ngunit napuruhan siya ng atake nito na nagdahilan para mawalan siya ng malay. Kagad na bumaba si Victoria para harapin ito at sa isang atake lang niya ay kagad itong naging abo. Ngunit biglang nagpakita sa kanya si Kirtash at pinuri siya dahil nakokontrol niya na umano ang staff. Sinubukan niya itong labanan ngunit hindi siya umubra dito. Inalok siya na sumama dito at iwan na ang resistance dahil papamunuan nilang dalawa ang buong Idhon. Pagkadating dito ni Elrian ay naisip niya kaagad na nagtatraidor si Kirtash kay Ashran. Sakto ding nagkamalay si Shai kaya pagka-atake ni Elrian kay Victoria ay sinangga niya ito pati ang atake ni Kirtash dahilan para maglaho na lang siya. Pinagsabihan ni Elrian si Kirtash ngunit bigla siyang inatake nito. Minabuti ni Kirtash na umalis muna dito at magkikita pa umano ulit sila ni Victoria. Di rin nagtagal ay dumating na dito sila Jack at dali-dali silang bumalik ng limbad. Nagpasya sila na ikulong muna si Alsen dahil hindi pa stable ang kalagayan nito. Nababahala na si Victoria dahil bukod sa wala na sa kanila si Shai ay ganito pa ang kalagayan ni Alsen. Dahil inaantok na si Jack ay minabuti ni Victoria na siya na lang muna ang magbantay kay Alsen. Dito na nakiusap sa kanya si Alsen na pakawalan nito dahil baka umano dumating ang araw na mawala ito sa katinoan at mailigpit lang sila nito. Naisip niya na makakabuti siguro sa kanila ang gusto ni Alsen kaya pinagbigyan niya ang pakiusap nito. Nang malaman nito ni Jack ay hindi niya na nagawang mapigilan si Alsen. Dahil dito ay nagkaroon tuloy sila ng hindi pagkakaintindihan ni Victoria. Nababahala siya para kay Alsen dahil sa hitsura nito at kung ano pa ang mangyari dito sa Earth. Nagpasya siya na sundan ito at kahit pinipigilan siya ni Victoria ay hindi pa din siya nagpapigil. Kagad niyang inihanda ang kanyang mga gamit at ibinalik na siya ni Victoria sa Earth. Nalaman naman ni Ashran ang ginawa ni Kirtash kay Elrian. Pero dahil may magandang rason si Kirtash ay hindi siya pinarusahan ni Ashran. Sinigurado din niya na hindi na magiging sagabal pa sa kanila ang leader ng resistance sapagkat isa na itong incomplete hybrid. Bagamat may natitira pang miyembro ng resistance ay mga bata lang ang mga ito.
Sa ngayon ay prioridad ni Ashra na ipahanap ang dragon at ang unicorn para hindi magkatotoo ang propsiya. Lumipas ang 2 taon ay hindi pa din mahanap ni Jack si Alsen. Isang araw ay may nabasa siyang balita sa dyaryo tungkol sa isang lugar na may nagpapakitang halimaw kaya kaagad siyang nagtungo dito. Sinubukan niyang magtanong sa isang kafe ngunit walang masyadong alam ang tindero dito. Nang palabas na sana siya ay nakabangga niya ang isang lalaki. Dahil dito ay nalaman nito na hinahanap din niya ang misteryosong halimaw. Nagngangalan itong Victor na isa din sa sumubok na hanapin sa kagubatan ang halimaw pero wala umano silang nakita. Sinubukan niya na lang magtanong dito tungkol kay Alsen baka sakaling may alam ito pero wala din umano itong alam. Makalipas ang ilang minuto at habang nag-aabang na si Jack ng masasakyan ay biglang may lumapit na lalaki kay Victor. Ito pala ay si Alsen kaya kagad na ipinaalam dito ni Victor ang tungkol kay Jack. Pagkalingon ni Alsen ay sakto namang may nagpasakay kay Jack kaya mabilis niya itong nilapitan. Tuwang-tuwa si Jack na sa wakas ay nagkita na din sila ni Alsen. Nag-usap silang dalawa sa kafe at dito na ipinaliwanag ni Alsen ang totoong rason bakit mas pinili niyang umalis ng limbad. May sarili siyang problemang kinakaharap at sa paglipas ng panahon ay nalalampasan niya na ang mga ito. Dahil din dito ay mas nakokontrol niya na ang pagpapanatili ng kanyang human form. Dahil sa muli nilang pagkikita ay nakikita nila itong senyales na muli nilang ibalik ang resistance. Katapos nilang mag-usap ay kagad na pinuntahan ni Jack si Victoria para makiusap dito na ibalik siya sa limbad. Buti na lang ay hindi nagtanim ng galit si Victoria sa kanya kaya pumayag ito sa pakiusap niya. Pagkadating nila sa limbad ay dito na siya humingi ng tawad sa pag-iwan niya dito. Humingi din naman ng tawad si Victoria sa kanyang mga nasabi. Nang maging okay na sila ay dito na ipinaalam ni Jack na nahanap niya na si Alsen. Plano nito na ibalik ang resistance at maya-maya ay pupunta na din ito dito para pag-usapan ang magiging plano nila. Dahil gusto din ni Victoria na maging parte muli ng resistance ay nagsanay silang dalawa ni Jack para paghandaan ang kakaharapin nilang labanan. Nag-aral pala ito ng taekwondo dahil wala na umano siyang maasahan pa na magtuturo sa kanya sa mahika simula nung mawala si Shai. Dahil andito na si Alsen ay pinag-usapan na nila ang tungkol sa paghahanap ng unicorn at dragon. May hinala si Alsen na baka nahihirapan sila sa paghahanap sa mga ito ay dahil pinagtataguan nila si Kirtash. Kaya kung maililigpit nila si Kirtash ay malaki ang posibilidad na magpapakita na ang mga ito at matutupad na din ang propsiya. Buti na lang ay nahanap niya na ito sa tulong na din ng Soul. Sa ngayon ay may iba itong pinagkakaabalahan gamit ang ibang pangalan. Katapos nilang mag-usap-usap ay kinausap naman ni Jack si Victoria sa silid nito. Dito niya na nalaman na hindi pala ito tumigil sa paghahanap sa unicorn at dragon. Ilang sandali lang ay napansin niya ang pinapatugtog nito na kanta umano ni Chris Terra. Bagamat kakaiba ang mga kanta nito ay nagugustuhan pa din ito ng maraming fans. Makalipas ang ilang oras ay naghanda na sila para puntahan ang kinaroroonan ni Kirtash. Nagpasya sila na manood ng concert ni Chris Terra para subukan na hanapin dito si Kirtash. Pumuesto sila sa pinakataas para tanaw nila ang buong arena. Nang magsimula na ang concert ay nagulat na lang sila na si Kirtash pala si Chris Terra. Balak nila na samantalahin ang pagkakataon na dakpin ito habang abala ito sa concert. Nagpasya si Alsen na sila ni Jack ang lalapit kay Kirtash habang si Victoria ang magsisilbi nilang lookout. Nang makaalis na sila Alsen at Jack ay biglang naalala ni Victoria ang araw nung mawala si Shai. Dahil sa nararamdaman niyang galit ay inatake niya ito pero nagawa nitong makaiwas. Mabilis na nagsitakbuhan palabas ang mga manunood kaya sinamantala ito ni Kirtash na umalis na din dito. Dahil dito ay nabigo tuloy sila na madakip si Kirtash. Habang pinagsasabihan nila Alsen si Victoria ay biglang nagpakita sa kanila si Kirtash. Kagad itong inatake ni Jack pero madali lang siyang natalo nito. Pinagtulungan ito nila Alsen at Victoria hanggang sa matamaan nito si Alsen. Buti na lang ay mabilis nakakilos si Victoria para iligtas si Alsen. Pagkabangon ni Jack ay umalis na dito si Kirtash kaya pinaubaya muna ni Victoria kay Jack si Alsen at siya ang sumunod kay Kirtash. Alam ni Alsen na isang patibong ang pagsunod ni Victoria kaya kaagad itong sinundan ni Jack. Nang maabutan na ni Victoria si Kirtash ay dito na siya nito muling inalok na sumama dito. Dahil hindi siya pumayag ay nagpasya ito na patulugin na lang siya. Nang magkamalay siya ay nasa hospital na siya kasama si Jack. Habang pinag-uusapan nila si Kirtash ay dumating dito si Alsen. Bagamat ginamot na ng doktor ang natamo nitong sugat ay naninigas pa din ito. Dahil dito ay ginamit ni Victoria ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ito. Minabuti nila na hintayin muna na makarecover si Victoria bago sila bumalik ng limbad.
Makalipas ang ilang oras habang natutulog na sila ay biglang may narinig na boses si Victoria na tinatawag siya. Ito pala ay si Kirtash at gusto nito na mag-usap umano sila. Pumayag siya sa gusto nito at nang magkita na sila ay ipinaalam nito sa kanya na aksidente pala nitong nalaman ang tungkol sa limbad nung naglaban sila 2 taon na ang nakakaraan. Muli na naman siyang inalok nito na magsanib puwersa na sila dahil siguradong wala na umano siyang kakatakutan kung mangyari ito. Kaya muli din niyang nilinaw na hinding-hindi niya tatraidorin sila Alsen at Jack. Dahil dito ay bigo pa din si Kirtash na mapapayag si Victoria sa alok niya. Katapos nilang mag-usap ay ipinatawag naman siya ni Ashran. Nalaman pala nito ang pagbabalik ng Resistance at ang biglaang pag-atake nito sa concert niya. Naisip nito na muli siyang bigyan ng magician na makakasama niya pero kaagad niyang nilinaw na mas makakapagtrabaho siya ng maayos kung siya lang mag-isa. Nalaman din pala nito ang ginagawa niyang pakikipagkasundo kay Victoria. Gusto nito na kung hindi nila mapapakinabangan si Victoria ay dapat iligpit din niya ito. Makalipas ang ilang araw ay muli siyang nakipagkita kay Victoria na kasalukuyan ng nasa bahay. Sinamantala ni Victoria ang pagkakataon na ito para itanong kung gaano kakilala ni Kirtash si Ashran. Dahil dito ay sinabi na ni Kirtash na kilalang kilala niya ito dahil sarili niya itong ama. Kaya kung sumama umano sa kanya si Victoria ay sigurado siya na mabibigyan niya ito ng magandang buhay. Pero muli na naman itong tinanggihan ni Victoria kahit nahuhulog na ang kanyang loob dito. Isang araw ay napagpasyahan ni Alsen na ipakita kay Jack ang kanyang pagtatransform. Ngunit nang makapag-transform siya ay nawala na siya sa katinoan kaya dali-daling tumakbo si Jack palabas ng silid. Naghabulan silang dalawa at nang makarating sila sa kusina ay dito na nagkaroon ng pagkakataon si Jack na mapigilan si Alsen. Ngunit nagkaroon naman siya ng sugat kaya tinulungan muna siya ni Alsen na malapatan ito ng paunang panlunas habang hinihintay nila si Victoria. Dito niya na dinaalala ang napapansin niyang pag-iba ng turing sa kanya ni Victoria. Kaya matapos nitong pagalingin ang kanyang sugat ay dito niya na ito tinanong kung nagagalit pa ito sa ginawa niya dati. Kagad namang nilinaw ni Victoria na hindi na siya nagagalit. Kaya tinanong niya ito kung bakit parang umiiwas na ito sa kanya. Dito na inamin ni Victoria na may nagawa siyang kasalanan. Para sa kanya ay hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan ni Jack at katapos ay tumakbo na siya papunta sa Seoul. Pagkadating ni Jack ay hindi na siya nito nagawa pang mapigilan. Nag-usap silang dalawa ni Kirtash ngunit sumunod pala sa kanya si Jack. Dahil dito ay nalaman na ni Jack ang ugnayan nila ni Kirtash. Inatake ni Jack si Kirtash at naglaban silang dalawa. Ilang sandali lang ay ginamit ni Jack ang kanyang kapangyarihan ngunit muntikan niya ng mapuruhan si Victoria. Dito na nagalit si Kirtash kaya ipinakita na nito ang anyo nito bilang isa ding shek. Pagka-atake niya kay Jack ay mabilis naman siyang pinigilan ni Victoria. Dahil ayaw iwanan ni Victoria si Jack ay napilitan na lang siya na umatras muna. Pagkabalik ni Jack sa limbad at habang nagsasanay sila ni Alsen ay sinabi niya ang mga nangyari at ang pagiging shek ni Kirtash. Nabahala dito si Alsen dahil mas lalo lang lumiit ang kanilang pag-asa na matalo ito. Pero dahil nababahala si Jack sa kapakanan ni Victoria ay naisip niya na harapin muli si Kirtash. Makalipas ang ilang oras katapos nilang magsanay ni Alsen ay kinuha niya ang kanyang espada at nakiusap siya sa Seoul na dalhin siya sa kinaroroonan ni Kirtash. Pagkadating niya dito ay nakahanda na pala si Kirtash dahil inaasahan na siya nito. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad na nag-umpisa ang kanilang labanan. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay naramdaman ni Victoria ang kanilang ginagawa. Kaya napilitan itong bumaba sa tren at kaagad na nagtungo sa limbad. Nang makita nito sa Seoul ang labanan nila Jack at Kirtash ay sakto namang natamaan ni Kirtash si Jack. Pero hindi kaagad nagpatalo si Jack at dito niya na nagamit ang kapangyarihan ng kanyang espada dahilan para maputol niya ang espada ni Kirtash. Dahil dito ay napasabi si Kirtash na sa wakas ay nagising na umano siya at wala nang makakatulong sa kanya ngayon kahit si Victoria. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Kirtash at katapos ay umalis na ito. Nang nawalan siya ng malay ay kaagad namang kumilos si Victoria para puntahan siya at pagalingin ang natamo niyang sugat. Pagkabalik ni Kirtash sa kastilyo ay ipinaalam niya kay Ashran ang tungkol sa Domivat na siya umanong nakasira ng kanyang espada. Ngunit para kay Ashran ay hindi ang Domivat ang dahilan kundi siya lang mismo dahil nagpapadala na siya sa kanyang emosyon. Pumayag ito na ipaayos ang kanyang espada pero bilang kapalit ay kailangan niyang iligpit ang may hawak ng Domivat. Maliban dito ay kailangan niya na ding itigil ang pakikipagkita kay Victoria dahil ito ang dahilan na naging mahina na siya. Kasama na din ito sa ililigpit nila pero hindi siya ang gagawa kundi si Gerde. Dumating dito si Gerde at inatasan nito ni Ashran na magtungo sa Earth at iligpit si Victoria.
Sa pamamagitan nito ay makakapag-focus na si Kirtash sa paghahanap ng dragon at unicorn. Dahil dito ay kagad na nagtungo si Kirtash sa bahay nila Victoria para ipaalam dito ang misyon ni Gerde. Pero sinabi lang ni Victoria na hindi siya natatakot dito at kahit ilan pa sila na ipadala ni Ashran ay haharapin niya lahat ang mga ito. Sinamantala na din ni Victoria ang pagkakataon na ito na tanungin si Kirtash kung paano siya natalo ni Jack kahit isa siyang sheik. Dito na nagpasya si Kirtash na ikwento ang totoo niyang pagkatao. Ipinanganak siyang normal na tao at tanging ina lang niya ang kasama niya. Pero isang araw ay may nakita siyang unicorn at ito ang nagbigay sa kanya ng mahika. Katapos ay biglang lumitaw ang Light of Alignment dahilan para masawi ito. Kagad siyang kinuha ng kanyang ina para ipasok sa kanilang bahay. Ito pala ay dahil kay Ashran na gusto na siyang kunin. Ginamit siya ni Ashran para sa isang kasunduan sa mga sheiks. Inilagay sa kanya ang spirit ng isang sheik at ito ang dahilan bakit nakakapag-transform siya sa anyong sheik. Ito din ang kaparehong spell na ginamit ni Elrian kay Alsen pero hindi kumpletong hybrid si Alsen kagaya niya dahil nakikipaglaban ang kaluluwa nito sa spirit ng wolf. Wala silang kaalam-alam na pinapanood lang pala sila ni Gerde. Alam ni Kirtash na pinagmamasdan sila ng lola ni Victoria at alam naman ng lola ni Victoria ang ginagawa ni Gerde kaya may ginawa siya dito para mapahinto ito. Bago umalis si Kirtash ay ibinigay niya kay Victoria ang kanyang singsing na tinatawag na Shiskacheg. Isa ito sa dalawang simbolo ng kanyang kapangyarihan kung saan ang isa naman ay ang High Ass. Kung mga ilangan man si Victoria ng tulong ay pwede itong gamitin para i-summon siya. Nang makatulog na si Victoria ay nanaginip siya na nasa hindi pamilyar na kagubatan siya. Nilapitan siya dito ng isang unicorn at ito pala ay si Lon Ares. Ipinatawag naman kaagad ni Ashran si Kirtash matapos nitong malaman ang sekreto ni Kirtash tungkol sa totoong katauhan ni Victoria na nadiskubre ni Kirtash 2 taon na ang nakakaraan. Galit na galit si Ashran dito at gustong parusahan si Kirtash. Dahil dito ay nagre-react din ang singsing na suot ni Victoria. Alam niya na nasa panganib si Kirtash at gusto niya itong iligtas. Ayaw sana siyang payagan ng kanyang lola pero nagpumilit pa din siya. Inutusan ni Ashran si Gerde na bumalik ng Earth at ituloy na ang pagligpit kay Victoria. Ngunit nababahala si Gerde dahil alam niyang protektado si Victoria ng ancient magic na mas malakas pa kaysa sa kanya. Gayunpaman ay walang pakialam dito si Ashran basta ang importante sa kanya ay mailigpit na si Victoria. Pagkadating ni Victoria sa limbad ay nakita siya ni Alsen na nagmamadali. Nang malaman ni Jack na dala ni Victoria ang staff ay kaagad din silang naghanda para sumunod dito. Nang sinusubukan na ni Victoria na ipadala siya ng soul sa kinaroroonan ni Kirtash ay hindi ito gumana. Ito pala ay dahil nasa idhan si Kirtash at hindi umano ito pwede sapagkat kontrolado nila Ashran ang interdimensional gate. Dito lang nalaman ni Alsen na si Kirtash pala ang balak puntahan ni Victoria. Nababahala si Victoria na posibleng nalaman na ni Ashran ang ginagawa nitong pagprotekta sa kanya kaya pinaparusahan na ito. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang lola kaya nagtungo na lang sila sa bahay nila. Dito na inamin ng kanyang lola na isa umano itong idunis. At hindi din nagkataon ang pag-ampon niya kay Victoria dahil simula pa lang may palabas ni Victoria ang kanyang kapangyarihan sa ampunan ay alam niya na ang totoong katauhan nito. Katapos ay dito na ito nag-transform sa totoong anyo kaya nakilala na ito ni Alsen na tinawag niya sa pangalang Ailey. Isa ito sa sorcerer na nagpadala sa unicorn at dragon sa Earth mula sa Caslan Tower. Muli na namang nag-react ang singsing at ilang sandali lang ay biglang may sumabog sa labas. Ito pala ay ang mga trolls na ipinadala para iligpit silang lahat. Dumating din dito si Gerde na itinuturing na traidor sa lahi nila Ailey matapos nitong piliin na sumapi kay Ashran. Pagka-atake ng mga trolls ay nagawa nila na masira ang barrier na inilagay ni Ailey. Nagpasya sila Alsen na harapin ng mga trolls habang inaayos muli ni Ailey ang magical barrier. Nang muling mag-react ang singsing ni Victoria ay dito na siya sinipa ni Gerde. Ililigpit na sana siya nito at buti na lang ay napigilan ito ni Jack. Naglaban silang dalawa habang si Victoria naman ay namimilipit pa din sa sakit. Dahil dito ay tinanggal niya na lang ang singsing at mabilis na kinuha ang staff para atakihin si Gerde. Alam ni Gerde na mahihirapan na siya na manalo kaya minabuti niya na umatras na lang. Muling isinuot ni Victoria ang singsing pero hindi na ito nag-react. Napabalik na pala sa dati ni Ashran si Kirtash kaya ibinigay na din dito ang espada nito. Pagkadating ni Gerde ay nasabi na lang nito kung gaano nakalakas sila Victoria. Ito ay dahil nagising na sila pero gusto ni Ashran na kahit isa lang sa kanila ay kailangan ng masawi. Pinili niya si Victoria dahil parang ito ang mas mahina sa kanila. Pero hindi sang-ayon dito si Kirtash dahil ito lang ang mapapakinabangan nila para maibalik sa tore ang enerhiya na kailangan dito.
Pag mangyari ito ay siguradong wala na ni isa ang kayang makapasok dito. Bagamat mahirap nang talunin si Victoria sa kalagayan niya ngayon ay naniniwala si Kirtash na siya pa din ang kahinaan nito. Kagad itong nagtungo sa bahay nila Victoria at mabilis lang nitong napalabas si Victoria. Pero nang mapagtanto ni Victoria na may kakaiba kay Kirtash ay kagad siyang lumayo dito. Hindi naman pinalampas pa ni Kirtash ang pagkakataon na ito para makuha si Victoria. Ngunit nang dadalhin niya na sana ito ay bigla namang dumating dito si Jack. Naglaban silang dalawa hanggang sa mabitawan ni Jack ang kanyang espada. Buti na lang ay dumating din dito si Alsen at pinagtulungan nila si Kirtash kaya napilitan na ito na mag-transform sa anyong Shek. Nilabanan ito ni Jack at nagawa niya itong masaksak dahilan para bumalik ito sa anyong tao. Pagka-atake muli ni Jack ay siya naman ang natamaan nito kaya dito na ito nagkaroon ng pagkakataon na kunin si Victoria. Nang magising si Victoria ay nakagapos na siya sa tore kasama si Kirtash. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Ashran at ipinatawag dito kay Kirtash si Gerde. Katapos ay dito na ito nagsimula sa binabalak nitong gawin kay Victoria. Pagkadating ni Gerde ay tumulong na din ito kay Ashran. Kaya makalipas lang ang ilang minuto ay unti-unti nang nabigyan ng buhay ang buong paligid ng tore. Nagtungo naman sila Jack sa limbad kasama na si Ailey. Dito na sinabi ni Ailey na si Victoria ang hinahanap nilang unicorn o si Lon Ares. Na-reincarnate pala ang kaluluwa ni Lon Ares bilang isang tao na. Ibig sabihin ay isa siyang hybrid na pinagsamang tao at unicorn at siguradong alam na din ito ni Kirtash. Matapos malaman ni Ashran ang pagsalakay ng mga rebelde ay inatasan niya si Kirtash na ihanda ang hukbo nito at papatibayin muna nila ni Gerde ang barrier ng tore. Pero dahil kakailanganin pa nila ng maraming enerhiya ay baka hindi na ito makayanin ni Victoria. Kung mangyari man ito ay posibleng masawi si Victoria. Ilang sandali lang ay nagsimula ng maglaban-laban ng hukbo ng mga rebelde at hukbo nila Kirtash. Sinubukan ng isang rebelde na atakihin si Kirtash pero hindi ito nakalusot sa barrier. Dahil sa epekto ng singsing ay muling natauhan si Kirtash at sinira ang barrier. Kagad namang naramdaman ni Ashran na may nakapasok ng kalaban sa tore. Ipinaubaya niya muna kay Gerde si Victoria para matulungan niya si Kirtash. Dahil dito ay nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Kirtash na mapakawalan si Victoria at hindi na nakapalagpas sa kanya si Gerde. Habang pababa na sila at nilalabanan ng mga bantay ay tinulungan sila ng rebelde. Ngunit nang makarating sila sa baba ay andito pala si Ashran. Dahil dito ay nagpasya si Kirtash na magpaiwan para makatakas sila Victoria. Sinubukan silang pigilan ni Ashran pero pinilit ni Kirtash na sanggain ang mga atake nito hanggang sa makalabas na sila. Katapos ay ginamit ni Kirtash ang kanyang kapangyarihan para ma-teleport sila papuntang limbad. Sa galit ni Ashran ay inatake niya si Kirtash at dito na nag-transform si Kirtash sa anyong Shek na kaagad na lumabas ng tore. Pagkadating nila Victoria sa limbad ay sinalubong sila dito ni Jack. Dito na din inilantad ng rebelde ang kanyang hitsura at ito pala ay si Shai. Iniligtas pala siya ni Kirtash mula sa atake ni Elrian na nagdahilan para ma-teleport siya sa Idhon. Bigla niyang naalala kina Jack at Victoria sila Yandrak at Lon Ares. Kaya sinabi na din niya ang totoo na si Jack ay si Yandrak. Pagkadating dito nila Alsen ay bigla namang may nagpakitang Shek na ayon kay Victoria ay ito umano si Kirtash. Tiningnan muna ito ni Jack para siguraduhin na hindi ito isang banta sa kanila. Nang masigurado niya na hindi ito isang kalaban ay dito na din sinabi ni Shai kay Alsen na kakampi nila si Kirtash at patunay lang nito ang pagpayag ng Soul na papasukin siya sa limbad. Makalipas ang ilang linggo ay nagagawa na din ni Victoria na mag-transform sa anyong unicorn. Pero sa sitwasyon ni Jack ay hindi pa niya magawang mag-transform sa anyong dragon. Nagpulong sila para sa pagbabalik nila sa Idhan at dahil kakampi na nila si Kirtash ay magagawa na nila na mabuksan ang interdimensional gate. Maliban pala sa propsiya ng pagtalo ng dragon at unicorn sa necromancer ay nakasaad din dito ang pagtulong ng isang Shek sa kanila na buksan ang gate. Ayaw sanang pumayag ni Kirtash pero dahil nakiusap sa kanya si Victoria ay pumayag na lang siya. Gayunpaman ay nagpasya siya na hindi sumama dahil hindi naman umano siya miyembro ng Resistance. Pero dahil sa pang-aasar ni Jack ay napilitan na lang siya na sumama. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Idhan Chronicles. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina